Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Niloko po ako ni Tia Armida. Sabi niya, isasama po niya ako sa taong uutangan nila ni Joe Bart ng pang-tuition ko sa pag-college. Pero ibinenta nila ako sa may-ari ng malaking bahay na yun. Napuntahan gabi-gabi ng kung sino-sinong lalaki. Napakawalang hiya talaga ni Armida. Nang dahil lang sa pera, kahit pakadugo, ipinahamak niya. Ang totoo, ilang beses din kami nagpabalik-balik doon ni Inay. Dahil doon ka tinuro ni Chang. Pero palagi kaming itinataboy ng isang maskuladong lalaki na nakatayo lagi sa may pasukan ng restaurant. Front lang nila yung restaurant para hindi mahalatang bagsakan yun ng mga batang babae. Dinadala nila doon. Yung lalaki, si Gringo yun. Nilasing ko siya kaya nakatakas ako ng gabing yun. Kung may natitira pang mga batang babae roon, kailangan din nilang ma-rescue sa lugar na yun. Sasabihin nating lahat sa pulis ang tungkol sa bahay na yon na ginagawang kalakal ng mga batang babae. Kung sino man ang namamalaka doon, dapat ang matapos ang kanilang kasamaan. Armida, katatawag lang ni Gringo. Niray daw yung kasang pinagdala natin kay Karen. Ano? Oo! At ang isa pang masamang balita, nakatakas si Karen. Kaya pati tayo sabit siya sa nangyaring raid na yun. Kapag ikilanta tayo ng pamangkin mo. Kung ganon, umalis na tayo rito. Dali! Talagang bilisan mo eh! Bart, ano yun? Parang may padating ng mga pulis. Kaya nga bilisan mo. Baka naitimbre na tayo ni Amparo sa mga pulis. Saan kayo pupunta ni Bart, Aling? Tatakas? Huli nang iniisip niyong pagtakas. Nagsampa na ako ng kasong eksploitasyon laban sa inyong dalawa dahil sa ginawa niyong pagbebenta sa kasa kay Karen. Napalilibutan na ng mga pulis ang paligid ng inuupahan ninyo. Kahit saan pa kayo sumuot, mahuhuli pa rin kayo. Takas? Huli nang iniisip niyong pagtakas. Nagsampa na ako ng kasong eksploitasyon laban sa inyong dalawa dahil sa ginawa niyong pagbebenta sa kasa kay Karen. Napalilibutan na ng mga pulis ang paligid ng inuupahan ninyo. Kahit saan pa kayo sumuot, mahuhuli pa rin kayo. Pwede ba akong tumuloy, Amparo? Kung ang ipinunta mo rito ay ang pilit na namang pagpapaalis sa amin sa loting ito, mabibigo ka lang ulit. Aba, hindi. Nagpunta ako rito para ayusin ang mga gusot na nangyari sa aking mga pagitan. Ang ibig ko pa rin sabihin, kalimutan mo ng pagpapaalis ko sa inyo rito. Wala namang nababago sa disposisyon kong hindi umalis dito. Kahit pa sinasabi mo ngayong kalimutan ko na mga nauna mong sinabi tungkol sa loting ito ng asawa ko. Kung ano man ang nasabi ko sa iyo nung una, pasensya ka na. Nahawa lang kasi ko sa kasakiman kay Armida. Nakita mo naman itong uli. Hindi ko rin maatim na hindi sabihin sa yung may kinalaman siya sa pagkawala ni Karen. Hindi ko pa rin basta pwedeng kalimutan na may hiningi kang kondisyon bago mo sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Iniisip ko nga ngayon, ano na naman kayang kapalit ng biglang pagbait mo sa aming mag-iina? Gusto ko lang maibalik ng mga anak mo yung dating respetong ibinibigay nila sa akin nung buhay pang tatay nila. Masakit din kasi sa kalooban. Naiisang dugong nananalaytay sa mga ugat namin, pero parang hindi kami magkakakilala kapag nagkakasalubong sa kalsada.
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, anak. Iyak ka na naman. Tahan na. Ma, Baka makasama pa yan sa sanggol na dinadala mo. Saka sa halip na maisisilang mo siya ng malusog eh. Sige ka. Naiinis po kasi ako sa sarili ko, Nay. Kung hindi naging matigas ang ulo ko noon, kaya nga, matigas bunga. kung hindi ko sinuway ang mga pangaral ninyo, Tamra. Tamat. hindi nangyari sa akin ang ganito. Kung hindi naging matigas ang ulo ko noon, kung hindi ko sinuway ang mga pangaral ninyo, hindi nangyari sa akin ang ganito. At maayos sana ako nakapag-aaral pa rin sa kolehiyo. Wala namang nabago sa mga pangarap ko para sa iyo. Basta kapag naisilang mo ng anak mo, babalik ka sa pag-aaral para tapusin ang gusto mong kurso. Si Inay Karen. Tsaka isang buwan na lang gagraduate na rin ako sa computer science. Kaya pagkapahinga mo sa panganganak, ikaw naman ang mag-aaral. Ang totoo nga niyan, may naghihintay na sa aking trabaho. Maganda naman ang sweldo kaya kinuha ko. Makakatulong yun sa pagkokolehiyo mo. Oh, narinig mo ang sinabi ng kuya mo. Kaya walang dahilan para lagi kang umiyak. Sana noon pa po ako namulat na napakaswerte ko sa pagkakaroon ng isang inang katulad ninyo. At isang kuyang kagaya ni Kuya Francis. Oh, siya, tahan na. Mugtong-mugto na ang mga mata mo. Basta anak, tatandaan mo. Ma. Lagi lang kaming nandito ng kuya mo sa tabi mo. Ano man ang mangyari. Tamra. Tamat. Babae! Babae ang anak mo, Karen. Kamukhang kamukha niya ni Inay. Talaga, Kuya. Oo, nako. Paglaki niyan at pag nagkatabi-tabi kayong tatlo, pwede na kayong tawaging ang tatlong Maria. Oo nga. Mula ilong, mata, at hanggang sa maninipis na labi. Tayo nga, Karen. At dahil nadagdagan na ng isa ang mga babaeng pinakamamahal ko sa buhay, ang magiging tawag ko sa inyo, ang tatlong Maria sa buhay ni Francis. Ang Kuya talaga. Lalo lang ako naiiyak sa mga sinasabi mo. Oo, bawal lumiyak. Di ba sabi ko na nakakabinat ang pag-iyak? Hindi ko lang po kasi maiwasan, Inay. Sa bawat oras po kasi na nararamdaman ko ang walang kondisyong pagmamahal niya sa amin ni Kuya. Lalo ako nag-guilty. Ngayon, dalawa na kaming mag-ina na madadagdag pa sa mga alalahanin ninyo. Ngayong isa ka na ring ina, matutuklasan mong dumarating ang panahong nagkakaproblema ang isang pamilya. Pero kung lalawakan natin ang ating mga isipan, pwedeng maging instrumento ang dumating na krisis sa mga buhay natin upang lalo tayong maging matatag. Mamahal niya sa amin ni Kuya. Lalo ako nag-guilty. Ngayon, dalawa na kaming mag-ina na madadagdag pa sa mga alalahanin ninyo. Ngayong isa ka na ring ina, matutuklasan mong dumarating ang panahong nagkakaproblema ang isang pamilya. Pero kung lalawakan natin ang ating mga isipan, pwedeng maging instrumento ang dumating na krisis sa mga buhay natin upang lalo tayong maging matatag at malapit sa isa't isa. Upang muli, sama-sama nating paniwalaang may pangako ang bukas.